Hi guys! Masayang araw na Saturday, March 4, 2004. How's everyone's there? Yesterday, I went to the thrift store. Nakakita ako ng original siya, guys. Original siya na Louis Vuitton. Pero used na siya. Slightly used. Ang ganda niya, guys, oh. So, ang gagawin ko ngayon, what I'm going to do is, aanuhin ko siya, lilinisin ko siya ng alcohol. Gagamit lang ako ng used, itong rag na siya. Yun, kaya lilinisin ko yung kanyang loob. I-sterilize ko yung loob niya, guys. Kaya, medyo, pwede pa tong gawin. Pwede pa tong gamitin. Kaya po yun na lang yung yung loob niya, oh. Balat na balat. Leather, authentic leather yung kanyang loob. So, ang ganda-ganda nito, guys. O, nakita ko. Actually, yung price niya is $25. So, sabi ko sa $25. Sabi niya, oh, do you like that? I said, yeah. But, how about $20? She said, okay. Okay. Actually, dito guys, in America, the reality, wala naman tawad-tawad eh. Yung husband ko noon, sa akin siya natuto mag-discount. May mga collection akong mga bags doon. Oh. So, ito, kasi gagamitin ko siya. Kasi mayroon akong bag, binili yun ng husband ko doon sa thrift store din, pero original siya. Ang ganda niya noon, kulay pink. Ito yung ipapalit ko. Panahon na siyang palitan. So ngayon, ini-sterilize ko siya, guys. Inaano ko siya ng ng alcohol. Hindi ko lang alam kung ilang ilang buwan ko siya magagamit. Okay lang, basta mai-enjoy ko lang siya. Mai-enjoy kong gamitin. Mukhang bago na siya. Yes. Kaya guys, Saturday kasi ngayon mag-isa lang ako dito. So, nakagawa na ako ng aking mga trabahong walang katapusan, guys. Kaya mamaya na yung business natin. May mga ka-business din ako dito, mga kausap sa online. Yung online business ko. But anyway, guys, yun nga, ang ganda niya. Medyo, medyo may yung ganito niya, guys. Pero it doesn't matter. Hindi naman siya kasama dyan eh. Basta nagagamit pa siya eh. Wow! Look at that. Ganda ng loob. So, lalagyan natin ng alcohol, guys, para matanggal yung kanyang, kung sino man ang owner nito. But anyway, guys, we pray over all the things that we buy, because we don't know that. We don't know who handled that, who's the owner, especially in the, usually Goodwill is our favorite. Goodwill, and then thrift store. So, yun yung mga favorite store namin. So, ito pwede ko na siyang magamit. Nakakatuwa. Enjoy lang natin. Ano bang hilig mo, guys? Mahilig ka ba sa bag? Mahilig ka ba sa Mahilig ka ba sa sapatos? Ito i-review ko lang, guys. Ang ganda niya, malaki siya. Pwede siyang pang travel, pang airplane. So, bagay na bagay ito kung maaabutan pa niya sa vacation ko sa Philippines. Authentic talaga yung leather niya. Made in the USA. So, maganda siya, guys. Ganyan yung niya. Ang ganda ng niya, guys. Ang ganda ng forma niya. So, ito yan, guys. At malaki siya, guys. Sa loob, guys, meron siyang pocket na pwede mong ilagyan ng iyong pera. May pouch siya sa loob.
Tapos, kung if you want to be organized inside, you can put like little pouches, you know, like this. Put this inside. So, it's a little bit organized inside. You can put your makeup kit or your, you know, me when I travel, you know, I always put some, you know, snacks, snack bag. So, pwede na siya dito, guys, kasi malaki siya, oh. Sobrang laki niya sa loob. So, nilalagyan ko siya ng alcohol para matanggal yung mga ano, guys, yung mga alam na natin, hindi natin alam kung sinong gumamit niyan. So, anyway, kahit pang dito lang, gagamitin ko to araw-araw. Kasi mayroon akong favorite na bag na naman. Yung isang favorite ko na bag, medyo ano na siya, hindi na siya, kailangan na talaga niya mag-retired, guys. Kailangan na niyang magpahinga. Ilagay sa basura. Back ng alcohol. Na-inhale ko. So, anyway, guys. Yun ang aking gagawin. Paparating na yata sila. So, anyway, guys. Maraming salamat, guys. Maganda to. Sana'y makahanap pa ako ng ibang, pero usually ito yung mga kulay, 'di ba? Gusto ko yung black naman na mas maliit pa dito. Ito kasi siya handbag eh. Handbag. Ano siya, perfect siya pang ano. Medyo pag ano siya, pag fix ng leader. Anyway, kahit mga, sorry guys, kahit mga ano, siguro mga umabot siya ng 1 year, at least hindi na ako lugi sa akin $20. Worth naman siya. So, gagamitin ko to. Gagamitin ko siya. Ang ganda ng bag, guys. So, ngayon, pwede na siyang magamit. Itong bag na to is about 5 years old na siya, guys. 5 years old na siya. Ang kagandahan dito ay, marami pa akong pagkain dito. Marami siyang compartment. 1, 2, 3. Ang daming ano niya, ang daming paglalagyan. At saka cute siya. Ang ganda niya, oh. Kulay red. Of course, my favorite color is red. Mukhang bago pa siya. Ano, may tatak siya eh. Binili to ng husband ko nang pumunta kami sa Lakeshore, sa Lakeshore, na nag-overnight kami doon sa hotel. Mayroon kaming nadaanan na mall na malaki. So, binili niya ako doon sa loob ng ano, sa loob ng resort. Ito, binili niya to sa akin. Binili niya to sa akin. Siguro this is about $50 sa Philippine money. I mean, sa US money. So, ito, marami rin siyang packet. 3 yung compartment niya dito. 3. Hindi ko, tapos marami siyang mga packet sa inside. So, hindi ko siya masyadong ginagamit kasi pinipreserve ko nga siya. Pero sa ngayon, na-realize ko yung life, guys. What for? Bibili ka tapos hindi mo naman siya gagamitin, di ba? So, ngayon, yung mga binibili kong gamit, na-realize ko, gusto ko na siyang gamitin lahat. Tapos, pag magsawa na ako, ibibigay ko na sa mga kaibigan kong may gusto. So, ito maganda. So, anyway. Yung anak ko naman kasi, 11 years old na siya. Wala siyang kahilig-hilig. Yun naman, wala, siguro bata pa siya. Ako kasi, nagkahilig lang ako ng mga bag nung high school ako. Actually, hindi naman ako mahilig sa mga ganun eh. Kasi wala naman akong pambili ng bag, di ba? Nung may pambili na ako, nang nag-work na ako sa real estate, gusto ko ng bag, sapatos. Of course, I always wear the blazer and the long sleeve. Yun ang aking mga attire nung nag-work pa ako sa Philippines when I was in the real estate, when I was in sales. So, yun ang aking mga attire palagi. Nag-a-attire ako ng mga long sleeve, mga blazer, slacks. Yan, everyday ang aking sinusuot. Kasi, may mga ka-transaction ako eh. Of course, nagdi-deal ka ng ₱1,000,000 or
ang laki ng transaction na aanohin mo tapos hindi ka nakadress up. Syempre, kailangan pagkatiwalaan ka ng client. So far naman, pag mayroon akong pinaka-favorite na blazer at saka pag sinusuot ko yung na yun, na yung blazer na yun at saka yung long sleeve ko na yun, parang pag may ka business deal ako, close yung deal ko. Yung hahanapin ko nga yun. Yung blazer ko na yun ay, tapos yung long sleeve ko na kulay red. Every time na sinusuot ko na yun, mayroon akong i-deal na malaking transaction. Close ko siya. Hindi lang siya option, kundi nagiging cash buyer ko pa siya. At hindi ko lang siya nagiging buyer, nagiging kaibigan ko pa siya. At nagre-repair pa. Ay, ewan ko lang, may mga ganun na mga setup, di ba guys? Nakakatuwa. I am very blessed, because God gave me that talent. Yun ang ko dun guys, sa sales. Ang sales talaga ako pantao, di ba? Kasi masarap sa sales guys. Masarap sa sales kasi maraming pera. Kung gusto mong yumaman agad, huwag kang mag-empleyado. Disclaimer lang po ha, para lang po sa mga gusto sa sales. Pero kung hindi ka naman para sa sales, edi huwag mong pilitin yung sarili mo kasi hindi naman talagang lahat na tao ay para dun sa sales, di ba? At kailangan sa sales hindi pambobola. Yung parang mayroon kang charisma, mayroon kang, yung parang na pag nagsasalita ka, yung parang kapani-paniwala yung mga sinasabi mo. Ganun yun sa sales. Hindi yung sinasabi nila na pambobola. Kasi ang pambobola at the truth magkaiba. Hindi ang kailangan alam mo yung binibenta mo. Maraming bagay na pag-aaralan mo sa sales. Yung personality development mo, kung paano ka tumingin sa mga tao, paano mo sila i-recognize na kung talagang totoong buyer ba or nagbabayar-bayar, nag-ano lang sila, nagpe-pretend lang sila na buyer. Para maintindihan mo yan, para maano mo siya, maintindihan. Ako kasi, train ako ng boss ko. Kaya doon ako na-train doon. Tapos talagang kinukoach nila ako, dinadala nila ako sa mall na kung saan maraming mga mayayaman na nag-shopping. Tapos doon ako nila tinitrain. Sabi nila sa akin, lapitan mo nga yun. Lapitan mo yung mayaman na yun kung kaya mong i-approach. Of course, tuturuan ka ng mga strategy. Of course, pag hindi mo pag-aralan yung strategy, paano mo i-approach yung isang tao, o diba? Kailangan pinag-aaralan ng mga bagay-bagay kung gusto mong umasenso sa buhay, guys. So, yun guys, yun ang aking masishare sa ngayon. Siguro, gagawan ko ng video yan para may matutunan kayo sa sales. Kasi so far naman sa akin yung experience ko sa real estate, masasabi ko siyang successful. Kasi lahat ng dinidil ko, hindi lang siya option, puro cash buyer. So anyway guys, that's it for this video. I'm just sharing to you about my background. So bye for now guys. Until now, nililinis ko pa rin tong aking bag. So, maghahanap kasi ako ng how to taking care the leader para at least mukhang bago lang siya. Bye-bye! God bless!